mga simpleng topic lang. So, kaya sana sa susunod na araw, atin kayo kasi yung mga mas complex na mga topic. So, asimulan natin sa probability. So, so probability, by definition, is a measure of the likelihood of an event. So, and probability is kung ano yung chance na parang mangyayari siya. So, ang formula niya is probability is equal to the S, which is the sum of the number of successful outcomes over the P number of total outcomes. Yun. So, kung ano yung chance na success siya sa lahat ng probabilities na meron siya. So, nakikita natin siya sa yan, sa mga guides, sa mga card games, tapos yan, sa mga sa mga status ninyo, mga So, ayun, so, isang basic example is, in a regular deck of cards, what's the probability of drawing of this card? So, the solution is, so, face card, so ang face card is, sa isang pair of cards, yung king, queen, jack. And then sa isang buong deck of cards, meron kang king, queen, at jack, tapos meron kang apat na shapes, ang heart, diamond, silver, at spades. So, meron kang tatlong faces, tapos apat na shapes. And then, sa total na yun is, meron kang 52 na total na cards. So, ito yung total na outcome. So, total na cards na pwede mo mabunot. So, meron kang 52. Tapos meron kang tatlong face cards. Tapos, apat na uri ng face card niya based sa kanyang symbol. So, ang kanilang formula is lahat ng success rate mo, 3 times 4 over 52 is equal to 12 over 52 is equal to 55 3 over 13. So, dito na ako dito sa percentage. So, ganun lang siya akunin. So, akunin nyo lang kung ilan yung pwede kung ilan yung dapat nyo makuha over sa kung ilan yung pwede nyo makuha. So, compare 6-sided die is called what's the probability of drawing a given number greater than 4. So, ang hinahanap natin dito, yung success natin is drawing an even number or a number greater than 4. So, paano natin akunin yun? Pero, una naman is, akunin natin yung iba't ibang success natin makuha. Una naman is, drawing an even number. So, ilan ang even number din? 2, 4, tapos, what yung even number greater than 4? 5 and 6. 5 and 6. Tapos minus 1 kasi kasama na yung 6. Kasi may makapayro. So, yun ay total lang natin lahat. So, nandito ng mga fraction. 4 over 2. Ano to? Ay, diba? So, another example is one card is drawn from a deck of physical cards. For example, calculate power in the card will not be on this card. So, ito, pwede natin kunin yung probability ng yung card ay amay natin yung dapat ng card. So, yun ay 4. Apat na expect kita. So, sa probability, yung 1 equal sa 100%. So, yun may 1% na mabubunot mo. So, ito 100 na ito yung probability na mabubunot mo lahat. Mabubunot lahat ng cards ito. Ito yung magiging 52 over 52. Nakawan na minus yung probability natin na
yung makabring tayo ng discard 4 over 52. So, na-minus natin siya kasi sinakuha natin probability na hindi tayo kukuha ng discard. Kaya, yung total ng probability ng buong deck of cards minus yung 4 over 52. So, magiging ano siya. Ito yung magiging 52 over 52. Tapos 52 minus 4 is 48 over 52. Plus, pag i-multiply po sa 12 over 13. Minus na sa tablet. And then, so, another example is 2 coins are tossed 500 times and get 2 heads 105 times, 1 head and 1 tail 275 times. Tapos, 2 tails 120 times. Find the probability that both 2 8 and 2 occurs. So, sino po ano? Sino po may pagbaraan? Kasi yung mga lahat, try Training. Pakitry. Ayan. Paano yung magsagot? Oo yan. Magsagot boy. Ano yung 2H? Head. Go ahead. Yan. Try ko ito. Hindi ko maintindihan yun. At mo lang yung dalawa. Nag-gets ba yung problem? So, bali yung problem, meron ka nagbigay yung kung ilan yung beses nangyari ito. Ito yung ilan yung success ng bawat and 2 heads, 2 tails, 1 head at 1 tail. So, ito yung success times nila. Ito beses sila dumating. Sa total na, ito karaming beses na pinag-tail. Ngayon, pinapatanong, find the probability that both 2 tails and 2 tails occur. So, bali, hahanapin lang natin kung ilan yung total na probability nito kung 2H at 2H. So, abot, kumayan natin yung kanyang probability nito. Depende. Pag meron kong nakakakuha. Daw. Kaya na ako mangga. Gam-gam ba na? Over 100. Total. Paano kayo dito? Limit ang 500 times. That's sa head, may also count to the head. Kung nangyari is 105 over 500 is nakarampusan ito sa ito yung probability ng mga quantity 2 tapos yung probability ng
footage ay pinag-multiply natin. So, pinag-multiply kasi kailangan natin makuha yung pareho lang probability. Yes, so, tapos, kailangan nag-outcome ng 62 over 1,250. And then, kung a-convert mo siya is para lang palabas dito sa representation ang napakain. 8 over 1,000. Yes, player. Let's move on to the ano makapalabas na ang pwede? Ano pa na? Alam pa na. Ano nga multiply? Bigyan din lang. Pero na naka... Naka-fraction. Naka-cycle din yung mga cycle. Bakit pwede mo ito ng fraction? Try mo din. Wala yan? Next one. Kung nag-order sa inyo natin, pwede ko uwan dito po order sa random din. Sa kanya pa rin dito for Ano nangyari dyan? So, meron tipangan, no? Yung mga order sa isang parera. Meron plus yung babae, pumili siya ng dalawa sa mga itas. Ang sinet natin ay isa. Ano sa akin ito? First one. So, bakit? So, ito siguro is, so, ang sabi naman dito sa problem is, a woman takes two of the verses. So, like, yung probability na nakapili siya ng leaders, ang nakakonsider is yung kung alin ang isa tulong dalawang sumagot niya. Tapos, ang nangyari is yung probability niya doon na tama siya is 2 over 5. Dalawang voice over sa mga kasunan. So, 3.4 times. Ah, 2 over 5. Wala ka lang 4. Alam mo natin daw po. Hindi ako ang calculation. Ano ko ang calculation? Nakita ko kanina. Okay. Napunta tayo sa so, the product of probability is the first time one experiment can result in possible outcomes and for each outcome, the second task can result in possible outcomes when there are possible outcomes for the two tasks together. So, an example niyan is so, sa isang scholar, pwede siya maging scholar or not yet. And then, sa isang scholar, pwede siyang meron siyang may statement at assistant statement, saka dun sa not statement. Pwede kakaroon natin ubusin mo statement. So, sa isang scholar, meron kang isang outcome, tapos isa pang another outcome based on sa first one. So, ang outcome mo dito, kung nagkakaroon ka ng mas maraming outcome, so dito is scholar na may statement, scholar na ubos ng statement, teacher, scholar na magkakaroon ng statement, at teacher is scholar na ubusin ng statement. So, kapag ang nangyayari dito is, kapag yung isang outcome is nagiging dependent sa isa pang outcome, so ito ay nagiging,
nagiging, ano ba ba, na-multiply nila yung sarili nila. Kaya siya tinawag na product goal. Kasi ito ay mag-spend pa siya ng dun sa isa pang outcome. So this outcome is multiplied by the ano. So kung ilan yung possible goal. So, so ang example po nito is yung katulad sa dito. So, dito. So yung 2 coins, hindi, kanina, sinabi na, ano, pagsamahin yung outcome, yung probability nito sa ito. So, ang nangyari dito is, find the probability that both 2 heads and 2 tails first. So, ang situation na ng probability na hinahanap talaga natin dito is, meron kang 4 na coins. 4 na coins kung saan meron kang 2 heads at saka 2 tails. Nangyari. So, kung ang probability na may ito, meron ka pang 2 coins na may iba't ibang pang probability. E di, ang nangyari mo, meron ka pa ng 2 coins na ganyan. So, kasi pwede kang magkaroon ng probability na 2 heads, 1 head, and 1 tail. Kaya, yung isang 2 head lang na yun, yung mayroon pa siyang 2 pang coins na meron pang 1,500 na probabilities pa kunwari. Kaya nangyari doon is, nung nakamultiply siya, naging independent sila sa magkaiwalay sila. So, naka-multiply. Ganon din katulad dito sa case cards. So, sa isang case card, meron pang iba't ibang symbols. Kaya yun ay magkasama din sila, kaya sila ay naka-multiply. Ngayon, dito naman, bakit hindi dito nag-multiply sa 6-sided? Kasi, ang hinahanap dito yung probability ng rolling ng even number or number bigger than 4. So, hindi, siya ay magkaiba silang circumstances. So, kapag nag-roll ka ng even number, hindi na siya makaka-affect kung dun sa number na yun kapag siya ay greater than 4. Kaya ang ginawa natin, plus lang kita tapos naka-minus yung ito yung 1/6 which is yung 6/6. Kaya yung nakaroll ka ng 6 na 6 number. So hindi kita nag-multiply dito kasi hindi siya yung rolling ng even number, hindi siya affected no rolling ng number greater than 4. Hindi siya dependent doon. Lang siya. Minus lang natin. So, ganun sa product goal. Ano yung baga? Gusto niyo example pa? Yes. Kunwari, meron kang probability na meron kang 2 dice. Tapos, ano yung probability doon na makaroon ka ng pareho na even number? Dalawang 6-sided na dice. Ano yung probability na makaroon ka pareho na even number? One over what? Number 6. 1/2 pala. 1/2 times 1/2 bar for iba yung even number.
1/3. 1/2 pala. Dito lang po ba? 1/3 pala. 1/3. Maganda po yung isang Okay, so, ano ba? F. dongan 1 point. Sige, so una muna is, ilan muna yung naging total na possible outcomes natin? Basics. So, bali, sa isang 6-sided dice, ilan ang possible outcomes natin? 3 over 6. Okay, so, sa 6 possibilities na yun, meron siya sa pang dice. So, meron ka pang 6 possibilities pa dito na pwede mong pares. Bali, ang total na possibilities nila is 6 times 6. 26. Ngayon, ilan yung even dice, even na numbers doon natin sa isang die? I know for 36. Tapos sa kabila meron pang sa Fourth. paano? Fourth na. So bali, ano yung mga Agad. bali, ano yung mga possible natin na kung saan kita yung magiging success? Ano? 2 at 2. 2 at 2. 2 at 4. 2 at 6. Tapos, ano? 4 at 2. 4 at 6. Tapos, siguro 4, 6, 9 over 36. Tapos, so 9 over 36, kung asimplify ninyo is 1/4. Ay, may sakit. Matabi na lang tayo sa matabi. Ngayon na pag-gusto tayo sa permutation. So, permutation is the arrangement in specific order. So, yung pagdating pala sa algebra is meron kayong meron kayong ma-encounter ninyo itong factorial. Alam niyo yung factorial? Yes. Yeah, so, yung factorial is yung 1. Yung succeeding, yung multiply niyo siya sa descending order niya. So, pag meron kang 5 factorial, yun is equal to 5 times 4 times 3 times 3 times 1. And then, so dito sa permutation, ang permutation is yung parang probability ng pag-arrange sa specific order. Kung ilan yung possible na pag-arrange, pwede natin gawin sa isang set ng objects. So, ngayon, ang formula natin dito is, so permutation is equal to n factorial over n minus r factorial, where n is the total number of objects and r is the total number of selected objects. Ngayon, if taken all,
t is equal to n factorial. Kasi itong n minus r factorial is equal na siya yung pattern sequence sa kasi number of selected objects is equal to the total number. So n is minus n is equal to 0. 0 factorial is equal to 1. So n factorial. Ngayon, paano ba natin na-imagine itong mga factorial? So, kunwari meron tayong i-arrange na tatlong objects. So, tatlong objects, tas tatlong sunod-sunod din sila. Ngayon, sa first object, ilang possible na objects ang kaya natin ilagay? Tatlo. So, meron tayong tatlong possibilities doon. Kapag nakapaglagay tayo ng isang object doon, bawas na yun ng dalawa. So, yung second object natin, meron na tayong dalawang possibilities. And then, last one, sa last na place, meron na tayong isang object na pwede ilagay. So, isa lang ang probability doon. Kaya, kung ito tayo natin i-arrange yung mga objects sa isang specific na order, ito ang kanilang formula. So, kaya nagiging final niya, ang simplified niya yung formula is yung factorial ng pala. Ayan, so, ayan, first example is, how many permutations are there of all three letters A, B, C? So, yun nga, yung